Ayan guys, good morning, good morning. Yan, ganda dito sa bukid. Ganda ng umaga. Dito. Ayan guys, ganda ng umaga dito sa bukid. Yan. Umpisa na natin itong ating ginagawang makina para hindi tayo abuti ng init. Ganda ng palay oh. Yan guys, update lang tayo dito sa ating ginagawang makina. Ayan. Bubuksan natin ito ngayon para makita natin ang problema. Tanggalin natin itong air cleaner nya. Ayan guys, kalasin lang ulit natin itong cover nya. Kalasin natin ang kanyang cylinder head para makita natin ang problema nito. Kasi nga gagamitin to guys sa paglinang ulit ng tataniman ng palay. Kailangan maayos. Gagamitin na ulit kasi ito para sa third crop guys. Tanglinang. Ayan, sunod natin tanggalin tong fuel line nya. Gamit tayo dito ng 17. Guys, medyo ilihis lang natin dito sa kanyang aparato kasi nga hindi natin maluwagan itong apat na malaking nut nya, ang cylinder head. Ilihis muna natin. Luwagan lang natin itong kanyang mga base. Wala kasi tayong sakit na dala guys, kaya ito na lang yung gagamitin natin. Cross wrench itong gagamitin natin dito para makalas natin yung kanyang cylinder head.
Ayan guys, bago natin kalasin yung ating cylinder head, tapon muna natin yung kanyang tubig para yung tubig niya ay hindi pumunta dun sa sa langis. Ayan. Tapon nyo muna guys ang tubig bago nyo luwagan yung apat na nut dito. Ayan guys, kalasin natin tong kanyang rocker arm kasi nga medyo apiki siya dito sa isang nut. Ayan guys, nakalas na natin. Kalas na natin tong kanyang rocker arm and rocker arm support, tsaka itong kanyang push rod. Yan, kalasin na natin tong kanyang cylinder head para makita na natin yung kanyang problema. Gamit tayo ng 12. Ayan, kalasin natin tong return bolt. Pwede na natin kalasin tong cylinder head.
Yan guys, nakalas na natin itong kanyang cylinder head. Focus muna tayo dito. Yan yung kanyang intake na valvula. Mukhang may problema nga sa valve seat guys. Ayan, may problema nga siya sa valve seat, singaw siya. Ayan, bago natin ma-confirm na valve seat nga ang problema, kalasin natin yung itong kanyang valve spring. Ayan, kalasin muna natin yan. Ayan guys, nakalas na natin yung kanyang valve spring. Yan guys, check natin tong kanyang valvula sa intake. Yan guys, kung mapapansin nyo, puro carbon deposit na nga siya. Yan, nagka-problema nga siya sa guys, valve seat. Ayan guys, yung kanyang valve seat. Ayan, mapapansin nyo dito may kulay itim siyang parte guys. Yan, ibig sabihin yan, yung part na yan ay hindi nilalapatan ng kanyang valvula guys. Ayan, medyo singaw yan dyan, kaya loose compression siya. Yan guys, medyo maitim yung kanyang part dito sa tabi. Yan guys, puro carbon deposit yung intake valve nya. Check din natin yung exhaust valve. Ayan, ito yung kanyang exhaust valve. Okay naman yung exhaust valve nya guys, hindi naman ganun ka wala naman halos na carbon guys. Dito lang sa intake medyo makapal yung kanyang carbon deposit. Ayan yan dito sa part na to ay medyo may makapal na carbon deposit malapit sa yan, so may lumalapat sa valve seat natin, may lumampas ng carbon deposit yan guys. Kaya ito yung posibleng dahilan guys, kaya siya loose compression, tsaka mahirap siyang paandarin. Yan guys, isa pa, medyo may kalaliman na yung kanyang valve seat, medyo lubog na guys. Kapag medyo lubog na yung valve seat, ang posibleng mangyayari naman yan, yung inyong valve spring medyo lalambot na ito guys, kasi nga medyo lumubog na yung inyong valve seat. Kaya mas maganda guys kung may budget naman kayo, pa valve seat nyo na lang ng bago ito. Bagong valve seat, bagong valvula guys. Ayan, bagong valvula, bagong valve seat, para wala nang problema guys. Para isang kalas lang, isang trabaho lang. Minsan lang tayo magpagawa kapag yan ay napalitan ng bago. Yan, linisin lang natin tong binabanggaan niya dito.
sa may bukana. Tapos itong barbula niya, linisin din natin, tanggalin natin itong mga carbon deposit. Kung wala pang pamalit na bago, mas maganda i-grind guys yung barbula para maganda yung lapat sa valve seat. Yan guys, nalinisan na natin yung kanyang mga barbula tsaka yung valve seat. Try ulit nating ikabit kung mapapaandar pa natin, kasi nga wala pa namang budget yung may-ari para palitan. Ayun guys, madali lang nating naikabit yung valve spring nya, kasi nga medyo lubog na yung kanyang valvula.
Ayan, nilinisan lang muna natin. Check natin guys kung may singaw pa itong kanyang barbula. Yan guys, sa pag-check ng balbula natin kung may singaw pa. Lagyan nyo lang ng krudo dito guys sa intake manifold. Para malaman nyo kung may singaw po o wala na. Ayan guys, pwede na ulit nating ikabit. Pero mas okay guys kung mai-grind nyo itong valve seat nya, mas maganda. Kung may pang-grind kayo, i-grind nyo siya para mas maganda yung lapat. Ayan, lagyan na natin ng pandikit itong cylinder head gasket nya guys, para ma-sure natin na walang mag-leak dyan at hindi humalo yung kanyang langis sa tubig or yung tubig humalo sa langis. Kung wala naman kayong pandikit, pwede na rin yung pwedeng gamitin guys yung grasa, lalo at salinang kayo na tirika ng inyong makina. Kabit na natin tong cylinder block. Importante naman mahigpit natin ng mahigpit itong apat na nut nya. Ayan, kapag nagpalit naman kayo ng cylinder head gasket guys, pwede naman siyang hindi lagyan ng pandikit. Yan, ikabit natin itong kanyang push rod.
Ayan, ikabit na natin itong kanyang rocker arm tsaka itong rocker arm support nya. Kabit natin itong lock washer. Tsaka yung nut. Ayan guys, nagbago yung clearance ng kanyang rocker arm sa balbula nung nalinisan natin. Kailangan ulit nating baguhin yung clearance. Ayan. Babaguhin lang ulit natin guys. Baguhin lang natin yung kanyang clearance guys kasi nga tukod na. Nagbago yung kanyang clearance nung nalinisan natin. Yan, hindi na tayo gagamit dito ng filler gauge kasi kabisado na naman natin yung clearance nya. Kabit natin tong bonnet gasket. Ayan guys, pwede na nating testingan yung ating ginawa kung aandar na.
Ayan guys, okay na yung ating makinang ginawa. Umandar na ulit. Yung dating hard starting na makina, mahirap siyang paandarin. Ngayon ay one click na guys. Hindi katulad nung ating pinapaandar. Kahit i-prime natin, ayaw umandar. Ayan. Okay na guys. Ang naging problema niya yung kanyang valvula, may carbon deposit na. Ayan, ganun lang guys ang inyong gawin kapag nangyari to sa inyong makina. Kapag budget pa kayo, pwede pa naman nating remedyohan. Linisan lang natin para mapaandar ulit. Ayan guys, paandarin ulit natin. Testingan natin kung one click siya.